Naglabas ng pagkadismaya si Coach Tim Cone nang pataubin ang Ginebra ng grupo ni Coach Luigi Trillo. Si Coach Luigi, inaming iba ang Ginebra kung kasama si Scottie Thompson at si Scottie inilabas ang kanyang target para makabalik sa Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matigas ang pagsisimula ng kampanya ng Barangay Ginebra sa patuloy na ginaganap na PBA Philippine Cup. Nagtala kaagad sila ng 2 sunod na panalo laban sa mga kupunang Rain or Shine at Phoenix Fuel Masters, kung saan pinangunahan ng naging kontrobersyal na si Jamie Malonzo na magtala ito ng malalaking puntos sa bakbakan. Kung tutuusin, nasa ayos na ang lahat. Walang anumang aberya para kabahan ng kupunan maging ang kanyang mga taga-suporta sa pagpasok nilang muli sa court kalaban ng Meralco. Subalit katulad ng kasabihang bilog ang bola, hindi nakaporma ang Barangay Ginebra nang pataubin sila ng Meralco sa score na 91-73. Bukod sa napakalaking lamang, hindi rin binigyan ng Meralco ang paboritong kupunan kahit isang quarter. Itinala ng Meralco ang 23-14 sa unang quarter ng bakbakan, 46-27 sa second quarter ng laban, 76-52 sa ikatlong quarter at 91-73 sa finale ng bakbakan. Tanong, ano ang naging pahayag ni Coach Tim Cone matapos ang bakbakan? Ano ang masasabi niya sa nasabing laro? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Nakakahiya, yun lang po ang masasabi ko dito. Napahiya talaga kami mula simula hanggang sa katapusan ng laban. So para sa akin, yun po yung definition ng kasabihang bilog yung bola. Isipin nyo 2 sunod na panalo sila kagad. Ibig sabihin, buo po yung kumpiyansa nila pagpasok pa lang ng court versus Meralco. Pero natalo pa rin sila, di ba? Yung 2 sunod nilang panalo, nagtala si Jamie Malonzo ng malalaking puntos. Pero kagabi po versus Meralco, 4 na puntos lang po yung ginawa niya. Bukod kay Jamie, isa rin po si Pringle sa kinapitan ni Coach Tim sa 2 naunang bakbakan, di ba? Versus Rain or Shine, nagtala si Pringle ng 12 points. Tapos nung laban nila sa Phoenix, nagtala po siya ng 13 points. Pero kagabi, kumamada lang siya ng 2 points. Meaning, sila yung mga player na sinandala ng Ginebra sa 2 naunang bakbakan. Pero mintis po sila versus Meralco. Tapos, wala pa po si Scottie Thompson. Ang sakit po nun, di ba? Base sa itinlang record ng bakbakan, nagbuslo ang Ginebra ng napakababang 20 sa 60 attempt nito. Kung pagbabasehan ang stats na itinala nila, 30% lang ang naikamada nila kumpara sa 42% ng Meralco kung saan sila nagbuslo ng 35 sa 83 attempt ng kupunan. At bagamat naungusan nila ang Meralco sa rebounding kung saan sila nagtala ng 50 laban sa 46, mababa naman ang naitala nilang 11 assists kumpara sa 20 ng grupo ni Coach Luigi. Sa stats na naipakita natin, walang dudang denomina ng Meralco ang Gin Kings. Kaya kung si Coach Tim Cone ang tatanungin natin, ano nga ba ang totoong nangyari sa kanilang grupo? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Wala po akong maisagot sa mga tanong Hindi ko po kasi alam kung ano yung nangyari. Isang nakakahiyang gabi po to para sa amin. So katulad nung nakita po natin sa bakbakan kung saan inasahan nila si Jamie nung mga naunang 2 panalo po nila, hindi po kasi siya pumutok kagabi. Yung mga tres po niya hindi po pumasok Imagine wala siyang naipasok sa 5 tres na ikinasa po niya, di ba? Ang laking bagay po sana nun. Kasi kung kahit 3 lang yun na ipasok niya doon, mas tataas ang kumpiyansa ng team. Hindi lang actually si Jamie. Buong kupunan na mag-benefit doon. Kasi pampagising po yun. Yung mga ganong pagkamada, di ba? Dagdag din sa nagpahira po sa kanila yung turnovers. Meron po kasi silang 19. Laking bagay din po nun. So dito pa lang, kita na po natin yung sitwasyon ng Gin Kings. Ayon na rin kay Coach Tim Cone, wala siyang maisagot sa mga katanungan tungkol sa kanilang pagkatalo sa Meralco, kabaligtaran sa naging pasawag ni Coach Luigi Trillo nang makausap ng media matapos ang malaking panalo. Sa interview ay inilabas ni Coach Luigi ang tila isang bagay na nawala sa Barangay Ginebra kung saan lubhang nanalasa ang Meralco dahilan para takasan nila ang grupo ni Coach Tim Cone at ang mga naghihintay nitong fans. Sa pananaw ni Coach Luigi Trillo, ano ang naging bala ng kanyang grupo at maaaring naging kulang sa Barangay Ginebra? Tutukan po natin si Coach Luigi sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa tingin ko maganda yung depensa namin.
Nakatakbo rin kasi kami Pwede rin na na-timingan namin ang Ginebra na off-night po sila. Wala si Scotty. Iba rin talaga pag andon si Scotty So dun po tayo sa off-night Pwede po yun. Kasi kahit gaano kagaling ang players or isang kupunan, merong off-night po yan. May mga tira silang hindi papasok kahit anong gawin po nila dyan. Hindi sila overconfident actually Yun lang talaga yung pakiramdam ng katawan at isipan po nila noong mga time na yon. May pagkakataon po kasi ng pakiramdam ng player, lahat ng tira niya papasok. Katulad ni Justin Brownlee sa Asian Games versus China, di ba? Si Jordan Clarkson versus China rin sa World Cup. Kung nakita nyo silang dalawa sa mga bakbakan po na yon, tira lang sila ng tira, di ba? Bakit? Kasi pakiramdam nila lahat ng kamada nila papasok. And nangyari po yun. Ganon din ang Gene Kings kagabi. Kahit anong tira sa taras ni Jamie, hindi pumasok. Tapos wala pa si Scotty na aminado si Coach Luigi na malaking bagay kung andun po siya sa laban. Walang dudang paniwala si Coach Luigi Trillo na posibleng nagbago ang resulta kung nasa loob ng court si Scotty Thompson na merong iniindang back injury dahilan para ma-sideline siya sa mga bakbakan ng kanyang koponan. Nang makausap ng media si Scotty, naglabas siya ng pagkadismaya sa nasabing laban kasabay na kanyang pag-amin tungkol sa kanyang target na pagbabalik sa court para tulungan ang Barangay Ginebra. Kaya ang tanong ng bayan, kailan siya magbabalik sa Ginebra? May abiso na ba ang kanyang mga doktor para dito? Tutuwang po natin si Scotty Thompson sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Meron na akong target sa isipan ko para makabalik pero sa ngayon, wala pang target yung mga doktor. Pinagdaanan ko na po ito dati pa. Issue na po sa akin to mula pa nung college. Alam ko po yung feeling na pupersahin ko ang sarili ko na bumalik para lang mas lumala pa. Base po sa aking karanasan, ayoko na mangyari ulit yun kasi dati kinailangan kong magpahinga ng 1 taon dahil doon. So doon po tayo sa target niya pero wala pang target ang doktor. Mabigat po yun. Unang-una, iniisip niya na makakabalik siya sa ganung petsa pero dahil walang abiso yung doktor, hindi niya masisiguro kung makakabalik siya sa ganung petsa na gusto po niya, di ba? Ang hirap po nun. Kasi gusto niyang tulungan ng team pero wala po siyang magagawa kundi siguro panoorin ng lahat ng galaw ng kanyang kupunan. Tapos ang mabigat pa po doon, iniiwasan niyang maulit yung nangyari sa kanya dati na kinailangan niyang ipahinga ang katawan ng 1 taon para makarecover ng maayos. Ibig sabihin, kung mangyayari ulit yun, wala siyang magagawa, di ba? Hindi niya matutulungan ng grupo ni Coach Team. Tapos damay din ng Gilas Pilipinas kung gano'n na mangyayari po sa kanya. Sana naman hindi. Sana maging maayos kagad ang lagay ni Scotty Thompson. So guys, maraming salamat.